The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 21. Humiwalay si Froilan sa pagkakayakap ng kapatid. I would like to apologize when I hit you, kuya. Wika ni Froilan. Never mind. He shrugged. I don't deserve those punch though. Nakangiti itong hinawakan ng ulo niya. I will make it up to you. Me too. Muli ay niyakap siya ni Nathan. There's one thing I want to confirm. Wika ni Froilan. Ano yun? Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Tungkol kay Reyna. And what about her? Itinaas nito ang isang kilay na tila nananansya. He stammered. Hindi alam kung paano sasabihin. Sigurado siyang masasapak siya ng kanyang kapatid. She was just a little sister to me, if that's what you want to know. Nathan continued instead. You mean? Yes, she's not my girlfriend if that's what you're thinking, and I will kick your damn nest 100 times if I see her crying again because of you. Tumawa si Froilan at ang kapatid sa saya. Tila siya nabunutan ng tinik sa tinurang iyon ng kapatid. Wala naman pala siyang dapat ipag-alala dahil walang relasyon ng dalawa. And now, he was so sure that he owned Reyna for the very first time he laid his eyes on her. Ngumiti siya, and he faced the grave of their parents. Froilan, maya-maya'y tawag ni Nathan. Yes, kuya. Don't worry about anything from now on. Leave it all to me. Formal na wika nito. Hindi tiyak ni Froilan kung namamalit mata lamang siya o talagang nakita niya ang pag-aapoy ng galit sa mga mata ng nakatatandang kapatid. She turned off the water and got out of the shower, and she took the bath towel from the wall and put it around her body. Ang sunod niya rin ang ginawa ay kinuha mula sa drawer ang hair blower at pinatuyo ang buhok. Nasanay na si Reyna na maligo sa gabi bago matulog, kaya kahit pasado 11:00 na ay hindi niya iyon ikinababahala. Nang matapos sa ginagawa ay ibinalik iyon sa loob ng drawer saka naglagay ng cream sa mukha at katawan. Palabas na si Reyna ng banyo nang biglang bumukas ang pinto ng silid niya. Pumasok buhat doon ang lalaking bawat sandali ay laman ng puso at isip niya. Tinitingnan siya nito na halos hindi na nito gustong ipikit ang mga mata. Hinagod ni Froilan ang tingin sa kabuuan niya na tumagal sa pagkakatitig sa kanyang mukha. Bigla ang pananalasa ng kaba sa dibdib ni Reyna. She was aware that she wasn't wearing any under the bath towel na nakatapis sa kaubadan niya. Humigpit ang pagkakahawak na Reyna sa tuwalya. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagtaas ng sulok ng mga labi ng lalaki. Hi. The baritone voice made her heart leap and nervous. Hi. Halos maganda bulol-bulol ang dila ni Reyna sa maikling salitang binigkas niya. He seemed so haggard and lacked of sleep because of the dark circle under his eyes. As his stubble started to grow, but that does make him less handsome in her eyes. In fact, he looked even more gorgeous and yummy. Ano ba itong nangyayari sa akin? Saan niya nanggaling? Bakit ngayon lang ito umuwi? Galit pa rin kaya ito sa kanyang ama? Sa kanilang mag-ama? I apologize for leaving you while sleeping. I don't have a heart to wake you up and say goodbye. He said as he walked towards her, as he kept his eyes on her. Lalong naging abnormal ang kabog ng dibdib ni Reyna habang papalapit ito sa kanya. She felt as if she couldn't move her body. She was just standing there, watching and waiting for him.
Froilan, napasinghap si Reyna ng malakas nang nasa harapan niya ito. She was about to say something when he suddenly grabbed her waist and pulled her body against his. She gasped in between in surprise and tension. She knows that she wanted to protest. Pero walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto rin niya ba ito? Naramdaman ni Reyna ang mabilis na pamamasa sa pagitan ng mga hita niya. Involuntarily ay inangat niya ang mga palad at iniyakap sa dibdib ni Froilan. Namiss niya ang lalaki ng sobra. Froilan sucked his breast sharply at naramdaman ni Reyna na naaapektuhan ito sa ginagawa niya. Sa naglalagablab na apoy sa mga mata ay tinangala niya ito at sinabing, "Galit ka pa ba sa akin?" Bigla ang paglukob ng alalahanin sa kislap ng mga mata niya at natatakot siya sa isasagot nito. Nakita ni Froilan ang pag-aalala at ang takot sa mga mata ni Reyna. Nababahala siya. He took her hand and kissed the back of her palm. "I'll make it up to you, sweetheart." Then his hand moved upward to her head and through her hair, pagkatapos ay tinubid ang pagitan ng kanilang mga labi. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa bewang niya. The kiss was soft, gentle and passionate, na habang tumatagal ay lalong nagiging mapusok at mapaghanap. Nagsimulang gumalaw at humagod ang isang kamay nito sa likod niya, paloob sa bath towel na nakatakip sa kahubadan niya. Napasinghap siya. In between, they're kissing as she surprised when Froilan touched and pressed her back. Pero hindi niya ito sinaway. Kung paano natanggal ang tuwalya sa katawan ni Reyna ay hindi niya alam at ayaw na niyang pag-ukulan iyon ng pansin. Napayakap siya sa buhok ni Froilan nang paglipat-lipatin nito ang mga kamay at ang mainit nitong mga labi sa magkabilang dibdib niya. She heard him groan. Naging mapusok ang bawat pagdama at paghalik nito sa katawan niya at nagugustuhan niya iyon. Marahil kung naging likido lamang siya ay kanina pa siya umago sa sahig sa tindi ng init at tensyon na naglalakbay sa kaibuturan niya. Kailangan niyang gawin iyon dahil sa pakiwari niya ay nanlalambot ang mga tuhod niya at matutumba siya anumang sandali. Marahil sa matinding kaligayahan na nadarama, ay hindi na ni Reyna namalayan na nakahiga siya sa kama habang si Froilan ay nasa ibabaw niya. Nagpatuloy sa ginagawang pagsamba sa katawan niya. Makalipas ang ilang sandali ay bumangon ito sa pagkakadagan sa kanya saka tinanggal ang sariling kasuotan nang hindi pinuputol ang pagkakatitig sa kanya. She saw him hard, long, thick and massive and so rocked. Naramdaman niya ang biglang pamumula ng magkabilang pisngi niya. How did she manage his masculinity the first time? I would like to go slow, sweetheart, but I can't take it anymore. Wika ni Froilan sa namumungay ng mga mata. Nagulat ang mga kasambahay ng mansyon nang madatnan sa loob ng kusina ang binatang amo kinabukasan na nagluluto ng agahan. He was singing and dancing while he was frying eggs, hot dogs and bacon na labis na ipinagtataka ng mga katulong. Napansin din ng mga ito ang sinangag ng maraming gulay na nakalagay sa tray sa ibabaw ng island counter. Umuusok pa yon. One of the servant tried to help him, but he refused. Instead, sinabi niya sa kanilang lahat na maupo lamang habang siya ay maghahain ng kape, sandwich at iba pang mga breakfast sides for all of them, and that made the servant felt special. Sorry ladies, I can't offer you what I'm cooking. Para to kay Reyna. Ngumiti siya at napasinghap ang mga kasambahay. But you can have all you want in the kitchen though. You know I wouldn't mind. Dagdag pa niya and he opened the fridge and took the orange juice at ibinubuo iyon sa isang baso.
Namamanghang pinagmasdan ng mga kasambahay ang bawat kilos ng binatang amo. Tila namamalikmata ang mga ito at halos hindi makapaniwala sa mga nakikita. Nang masiguradong nailagay na lahat ni Froilan sa tray, ang mga nilutong pagkain ay inabot naman ng binata mula sa florera ang isang tangkay ng tulips sa gitna rin mismo ng island counter saka nilagay iyon sa tray. "Enjoy your breakfast, ladies. And sorry for the mess I made." Nahihiyang sabi nito at ngumiti ng napaka-genuine as he walked out of the kitchen. Nagtuloy-tuloy sa pag-akyat ng hagdan sa ikalawang palapag ng mansyon. "Aling Aurora, kuritin niyo nga po ko, dali!" Pabulong pero halos gustong magtitili ni Ruby sa nasaksihan. Sinundan nito ng tingin ng amo. "May sakit ba ang senyorito?" Nagtatakang tanong ni Laura na humarap kay Aling Aurora. Halatang hindi makapaniwala sa inasal ng amo. "Kumain na nga kayong dalawa riyan." Si Aling Aurora na humigop ng kape. "Aling Aurora, hindi ka ba nagtataka?" Nanglalaki pa rin ang mga matang tanong ni Ruby. "At ang sarap ng timplang kape ni senyorito." Si Ruby na sinimsim ang laman ng tasa. "Hindi na ako magtatakang kung tayo'y biglang palayasin sa mansyon na ito dahil sa kuryosidad mong yan, Ruby." "OMG, nakakatiya akong merong something sa pagitan ni Senyorita Froilan at Senyorita Freyna." Nakakasigurong pahayag ng babae. "Hindi kaya may nangyari sa kanila sa taas, Aling Aurora?" Patuloy nito. "Oo nga, mukhang may kakaiba sa kinikilos ng senyorito." Sang-ayon ni Laura. "Ruby, magtigil ka nga." Mariing saway ni Laura. "Mas lalo palang gumagwapo ang senyorito kapag nakangiti." Hindi nagpaawat at kinikilig na komento ng babae na kinagat ang sandwich na ginawa sa kanila ng binatang amo. Kung ano man ang namumuong relasyon sa dalawang iyon ay wala tayong karapatang manghimasok, kaya magsitigil kayo. Saway ni Aling Aurora na nagpatigil sa dalawang kasamahan. "Masarap nga ang kape ni senyorito." Nakangiting dagdag nito pagkatapos ay humigop ng mainit na pangkape. Reyna was still in bed, pero gising na siya. Ayaw lang bumangon ni Reyna dahil pakiramdam niya tila nalalantang halaman ang katawan niya, marahil ay dahil sa paulit-ulit na pag-angkin sa kanya ni Froilan sa nagdaang magdamag. But she doesn't felt any regrets of what had happened. Ginusto niya iyon at muling gugustuhing mangyari, pero naninibog ho ang puso niya sapagkat sa ikalawang pagkakataon ay nagising siya na wala ang lalaki sa tabi niya at nag-iisa na lamang siya sa kama. Inabot ni Reyna ang unan na ginamit ni Froilan sa kainamang inyoy iyon at niyakap. The sharp pain struck her heart once again. Pero bago pa siya mahulog sa malalim na pag-iisip ay narinig niyang bumukas ang pinto. She immediately closed her eyes and pretend still sleeping. Kaagad na nood sa ilong niya ang masarap na amoy ng pagkain. Nagbili na naman ba si Froilan na dalan siya ng agahan bago ito umalis at babalik pagkatapos ng 2 linggo? O baka hindi na ito bumalik sa kanya? Pakiwari ni Reyna, hinihiwa ang dibdib niya sa sakit na nadarama. Hindi niya tiyak kung sino sa mga kasambahay ang pumasok, pero nararamdaman niya ang paglapag nito ng pagkain sa side table ng kama. Sinikap niyang huwag gumalaw dahil ayaw niyang makipag-usap kung sakali. Pero kaagad bumilis ang kabog ng dibdib niya nang sumampa ito sa kama at tumabi sa kanya. Pagkatapos ay niyakap siya ng matipunong bisig mula sa likod. "Froilan." She know it's him dahil naaamoy niya kaagad ang mabangong lalaki. Bigla ang pagliwanag ng puso niya na kanina lang ay nababalot ng itim na mga lupa. Kung ganon ay hindi ito umalis. Narito ito sa tabi niya at nakayakap sa hubad niyang katawan. "Alam kong gising ka," sabi nito at hinalikan siya. Gumapang ang kiliti sa buong himaymay ni Reyna
kasunod ang pamumula ng kanyang mga pisngi. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.